Yo, kamusta kayo mga tol? Welcome back nga pala. Ito nga pala ang episode 2 ng aking local brand review. At sa video na to, syempre, ang napili nating talakayin ang kakalabas lamang na tracker hat ng Tambay Cat. So, pag-uusapan natin dito yung price at saka yung mga materials na ginamit sa cup na to. Kung ano ba yung mga kasama kapag inabil mo yung cup na to. Ano ba ang adhikain ng tambay na palaging sinasabi ni Direk Pio Balbuena, syempre. At saka pag-uusapan din natin dito kung paano ba makasama o makisali sa community ng tambay. So let's go, simulan na natin to. So magsisimula tayo ngayon sa box. Ito nga pala ang box. Yan, kasama to kapag binili natin yung sombrero, dito siya nakalagay. At nandito rin syempre sa loob ang pinakasikat na motto ng tambay. Ayan, nakasulat dyan. Di lahat ng tambay walang mararating, from tambay to riches. So bakit ba from tambay to riches? Yan yung laging sinasabi ni Direk Pio Balbuena, di ba? So from sinabing from tambay ayun yung mga resellers na nagbebenta. Then yung to riches, ayun yung mga scorer natin na dating tambay na may kakayahan ng bumili ng sombrero, nakaangat-angat na sa buhay. So sila yung magiging market natin. Kaya from tambay to riches, parang palit kalakal lang. So yun lang yung ano nun. At syempre dito na tayo sa cup. So ito nga pala yung cup. I-flex natin yung cup. Yan. So dito sa harap, nakasulat dyan tambay. Logo ng tambay, Stasi inspired. Then dito din, embroidery. Embroidery din. Pagdating naman dito, ayan, mayroong letter T. Syempre T stands for tambay. At ang pinakamalupit talaga dito sa cup na to, magmula nung sa B14 na release, is yung snap niya. Meron diyang naka-engrave na tambay logo. Meron diyang branding, ayan o. So pinaka-solid yan na features ng cup na to kasi bibihira yung snap na yan, may branding. Nakikita natin yan dati sa vintage, sa sports specialties. So ayan, ngayon nasa tambay cup na. At sarili natin to. Siyempre nandyan din yung mga etiketa sa loob. QR code. Scan mo yan, lalabas dyan kung authentic ba yung binili mong tambay cup. At ito, meron na naman branding. Siyempre yung mga panel tape, may mga brand din na nakasulat tambay. Dito naman sa kabilang colorway, yan. Napaka-solid ng colorway na to. Siyempre Pinoy na Pinoy. Blue, red, and white, yan. Pagdating dito sa harap, may fabric dyan na foam. Malambot. Yan, malambot. Pero tayong-tayo siya. Pagdating naman dito, yung nylon na ginamit sa kanya, talagang sobrang tigas. Talagang sobrang quality ng nylon na ginamit dito. Hindi siya yung mga nakalundo, yung kapag aanuin mo. Ang pangit ng tindig. So ito kitang-kita naman kung gaano kaganda yung tindig ng cup na to. So ito try natin siyang isukat. So ito ang fittings ng tracker hat ng Tambay Cup. So yan. Kitang-kita mo naman, 'di ba? So hindi siya yung mga tracker hat na talagang lubong-lubo yung harap. Ito, same as ano pa din yung mga fitting ng Tambay Cup. Talagang iniba lang yung quality. Nilagyan ng net cap. Medyo malambot yung foam niya dito. Nilagyan ng foam. Yan o. Tignan mo yung fittings niyan kung gaano kaganda. So, yan. Grabe, ang ganda ng fitting nito. Talagang sagad na sagad siya sa ulo ko. Ayan. Hindi siya yung masyadong malalim. Hindi siya yung masyadong bulky sa ulo. So, napakaganda ng fittings ng cup na to. Yan, yakap na yakap yan dito niya, oh, yung front dome niya, talagang yakap na yakap. Ayan, ayan ang fitting niya. Tsaka yung pinaka-normal na ano lang to, na adjustment yung ginamit ko. Pero kitang-kita mo naman na talagang fit na siya sa ulo ko. Yan. Naman yan kung gaano ka-solid yan. So, ayan ang fitting ng tracker hat ng Tambay. So, i-check naman natin ngayon kung ano yung mga inclusion. Siyempre, kapag yung color block yung binili mo, ito yung kasama niyang sticker, color black, at saka yung OG na sticker ng Tambay. Then kapag ito namang tricolor yung binili mo, syempre tricolor din yung sticker mo. At may kasama ka din na sticker na ganito. So pag-usapan naman natin syempre yung pagiging versatility ng Tambay. Nakakatuwa lang kasi nag-release sila ng net cap. Alam naman natin na ang mahilig sa net cap ay yung mga nagbabanda. Yung talagang inaabot ni Direk Pio lahat na mahilig sa Tambay Cup. Nagbabanda, nagra-rap, ordinaryong tao lang. So yung mga mahilig sa net cap, ito na yung chance natin na magkaroon ng solid na local brand. Tsaka okay na okay talaga tong net cap kasi nandito tayo sa tropical country, di ba? Mainit sa Pilipinas.
Kaya yan, meron tayong net cap, presko, mapapasukan tayo ng hangin, hindi mag-aamoy kulo. Lalo sa mga pawisin yung ulo. Isa to sa pinaka magiging paborito ko siguro yung net cap. Kasi yung ulo ko pawisin. Pawisin yung ulo ko. So kapag naka-net cap ako, may hangin na papasok. So magiging fresh. At hindi masyadong mangangamoy ulo yung sombrero mo. Etong net cap na to talagang matutuwa dito yung mga mahilig sa banda. Kasi di ba alam naman natin na yung mga nagbabanda, gusto nila yung net cap kasi nga mainit sa ulo kapag tumutugtog ka. At saka mas parang fresh na fresh sila dito. Kasi yung, alam ko ibang mga nagbabanda, mga long hair yan. Talagang mainit sa ulo kapag makapal yung buhok mo. Kaya lagi silang naka-net cap. So pag-usapan naman natin kung ano yung mga adhikain ng tambay. Siyempre nangunguna dyan, number 1. Makatulong. Magkaroon tayo ng produkto na pambenta, na patok sa masa, na kahit mahal, binibili. Siyempre dahil sa quality at saka sa rarity na din. Kasi ang nire-release ng tambay cup ay hindi nire-restock. So doon pa lang magkakaroon na tayo ng advantage sa ibang brand kasi sila nagre-restock sila ng product nila. Pero tayo hindi tayo nagre-restock ng product. So isa yon sa advantage natin sa mga competitors natin dyan. At syempre isa pa sa adhikain ng tambay yung makatulong tayo sa pamilya sa malinis na paraan. Syempre wala naman tayo nilolokong tao. Nagbebenta lang tayo ng sombrero. At saka napakasarap sa community ng tambay. Sa mga nagbabalak pala mag-resellers, mag-join lang kayo dito sa group na to, Tambay Cup Distributors. Para sa ibang katanungan, mag-join kayo dyan sa Tambay Cup Collectors. Kung gusto nyong malaman yung about sa cups, magmula version 1 hanggang version 15 at itong OG tracker. Nandyan yung mga market value natin, yung mga price range. Dyan naglalaro kung meron kang Tambay Cup na gustong i-out. Dyan mo malalaman yung presyo kung ano na ba yung value ng hawak mong Tambay Cup. So ano ba ang mga kailangan kung gusto mo mag-reseller ng Tambay Cup? Siyempre, kailangan mo ng puhunan. Kailangan mo ng puhunan. Pero meron tayong tinatawag na PTS o yung para mag-aahente ka. Ang tawag doon ay pensyonadong tambay. Mag-post ka lang sa group na Tambay Cup Collectors kung gusto mong magbenta ng Tambay Cup na wala kang nilalabas na puhunan. At bibigyan ka ng link kung saan ka magre-register bilang reseller. Tapos magkakaroon ka ng QR code. At yun yung parang magiging ID mo na legit reseller ka ng Tambay Cup. Kasi pwedeng ma-scan yun ng mga buyer mo. Tapos magdadirect yun sa portal at lalabas doon na yung pangalan mo na legit reseller ka. So sa lahat ng nagbabalak na gustong mag-reseller at may mga katanungan, mag-join lang kayo. Tambay Cup Collectors, Tambay Cup Distributors. Marami mag-aasikaso sa dyan. At sa mga gusto naman bumili ng cup na to, PM nyo ako. Meron akong stock, marami akong stock. At dito na matatapos tong video na to. Syempre palike naman ako at pa-share ng video kung nagustuhan mo. Kita-kits tayo sa episode 3. Upload ulit tayo ng bagong video. So yun lang, maraming salamat guys. Peace.